Kausapin na po natin Sige, ngayon, okay. former Ito na. Congressman Hmm. Mike Defensor. Sir, magandang umaga po. Yes, good morning, the DJ Chacha, and of course kay Boss Ted. Magandang umaga po sa inyo lahat. Oo, magandang umaga po. Thank you for being on the show. Sir, nakausap po namin si Attorney Baligod at sinasabi po niya dun sa naging panayam namin na bago po nangyari yung press conference, natanong ko po kasi siya kung meron po ba siyang mga nakausap, no? Bago nga po yung naging pagharap nila. Ang sabi niya nga po ay isa po kayo sa nakausap niya bago po yung press con. Can you walk us through, sir, ano po talaga ang naging role ninyo dito po sa expose na ito nitong mga 18 Marines? Alam mo, DJ Chacha, matapos yung paglabas ni Sergeant Cotesa, maraming mga pakikipag-usap sa mga retired officers, maraming pakikipag-usap sa mga taong masasabi natin may kaugnayan sa isyong ito. And ako naman, syempre, nasa interest ko rin na una, malaman kung alam nila kung nasaan si Sergeant Cotesa. At pangalawa, um, malaman o mabigyan pa ng substansya yung mga binabanggit niya. And nagulat na nga ako na nitong kailan nakausap ko nga si Attorney Levy Baligod, may kasama rin niya ng mga sundalo na mga tumutulong sa malama at para matulungan no at mailabas tong mga isyong to at nabanggit niya na nga sa akin kung ano ang hangarin, kung ano yung mga sinasabi, kung ano yung direksyon nitong mga hindi lang 18 yan DJ no and Boss Ted, hindi lang 18 yan na mga sundalong ito na Mm-mm. siguro ang bottom line nare-recall ko na matimbang sa na narinig ko kasi sa kanila is kung tayo nga namamatay para sa bansa, handa tayong ialay ang buhay natin, ito pa, nakita na natin yung issue talaga. Ito na yung kalaban, yung korupsyon na nangyari sa bansa na napipinsalang karamihan. So mula doon, hindi ko nakausap yung mga sundalo. Wala akong direct ng pakipag-ugnayan sa kanila. Kung hindi kay Attorney Levy lamang at na-monitor ko at Mhm. nag-usap kami ni Attorney Levy kung ano yung mga Mhm. nangyayari. And syempre, katulad ng aking nabanggit, tumutulong naman ako sa kung ano man ang pwede ko maitulong sa mga grupong ito. Mm. So, kailan po kayo unang nag-usap ni Attorney Levy ukol dito? At ano po, aside from legal help, kayo po ba'y nagbibigay ng financial help din dito po sa ating 18 Marines, maging kina Attorney Levy? Ah, nag-usap kami ni Attorney Levy, marami kaming mga kausap nung nakaraang hindi naman nakaraang taon, siguro early January. May mga kausap na retired generals na nakakausap sila, may mga kausap na colonel, si Attorney Levy, isa rin niya na nakakausap natin, may iba pa ring mga abogado. And kung ano yung mga tulong ko, kung ano yung mga pangangailangan, kung ano yung pwede naming kailangan maitulong para sa kanila. For example, DJ, no, na binabanggit pa nga, natatawa ako, sinasabi, may sasakyan, kilala namin kung sino may-ari. Wag niyo na akong kilalanin, tanungin niyo lang ako, sasabihin kong tumutulong ako, kailangan nila ng transportasyon. So ito, DJ, yung mga ilang pagtulong natin sa kanila. And you're open to that na aside from the car, kayo po financially tumutulong talaga kasi naniniwala kayo sa pinaglalaban nitong 18 Marines na ito. Yes, DJ. Siyempre itong mga sundalo may mga kailangan tulungan ayusin ang seguridad ng pamilya. Kailangan tulungan sa kanilang pang-araw-araw, yung kanilang seguridad. Siyempre sa ngayon, alam nila na kailangan nila magsama-sama dahil yung nangyari kay Sergeant Cotesa na dinampot no o illegally detained. So itong mga to, may paninindigan, lalaban sila kung sakaling ganito ang gagawin sa kanila. So kailangan mo silang alalayan tungkol dito. At marami pang iba. Siguro hindi ko na idedetalya kung ano yung mga preparasyon na ginagawa nila pero Mhm. ina-assure ko na hindi basta-basta yung paghahanda ng ginagawa ng Oo. bawat individual at yung mga tumutulong sa kanila. Oo, sabi niyo po kanina, una kayo nag-usap early January, so nagsimula po ang tulong niyo para dito kani Attorney Baligod at sa mga 18 Marines nitong January. Sir, may mga nagtatanong, bukod po sa naniniwala kayo sa pinaglalaban nila, ano daw po ang totoong motibo niyo talaga dito sa pagtulong sa kanila? Alam mo DJ, tingin ko bawat Pilipino motibo malaman yung katotohanan. Si Sergeant Cotesa na lumabas siya sa gitna ng flood control, sinabi niya na nagdadala kami ng pera at hindi ho namin na-realize na pera pala tong dinadala namin ay galing sa flood control. Natatanong ako, sabi, saan ba galing yung perang to? At ito ba'y konektado sa flood control? Konektado pa to sa sinasabing customs? May kung ano nung tanong, ano? Ang sabi ko, siguro yun nga dapat nating alamin kasi ang sinasabi ng mga tao
nagdi-deliver kami ng pera, meron kaming partisipasyon sa ICC, ah, may partisipasyon kami doon sa Quadcom na grupo nung panahon na yon. Yung bahay na pinagbibigyan ng pera, sa bahay yun yung townhouse ang sinasabi, ay townhouse ni Speaker Martin Romualdez. 100 beses kami nag-deliver ng pera sa Aguado at maging sa Forbes. So, importante malaman ng lahat ng Pilipino yan dahil ito yung perang sinasabi natin, ito yung pinag-uusapan natin. Saan ba ito galing? Yan ang dapat nating imbestigahan at dapat palalimin. Ang hirap nung sinasabi ng iba na patunayan mo na nila, hindi naman sangkot sa sindikato itong mga sundalo. Wala silang alam doon sa ginawang budget, wala silang alam sa ginawang bidding, sa release ng pondo, ano ba yung kontrata, kung ito ba'y ghost project. Pero sila ay isang malaking dugtong doon sa kabuuang usapin ng sindikato ng katiwalian ng korupsyon dito sa bansa. Dahil sila, personal knowledge. Pera na galing kay Saldico, dinideliver kay Martin Romualdez, dinideliver kay Pangulong Bongbong Marcos, dinideliver sa mga kongresista at sa mga senador at maging sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So malinaw ang grupong to, hindi kumita, wala silang interest dito na nagkapera sila, pero kasama sila doon sa pagdudugtong-dugtong at pagkabit-kabit ng korupsyon na nangyari sa ating bansa. Oo. So sa madaling salita po, Sir Mike, ito pong ginagawa ninyo, hindi to politically motivated kahit pa po kayo ay kilala na Duterte ally. Una, hindi ako kilala ng Duterte ally kasi DJ yun nga nagtataka ako dahil ang katunayan, naalala ninyo nung nasa kongreso kami, tinanggal pa nga ako ni Speaker Lord Velasco doon sa Committee on Public Accounts na ako yung tagapangulo at that time. And wala, yun lang naman participation ko sa Congress. I was a chairman of the Committee on Public Accounts. Kaya lang hindi natin maalis kasi sa usapin ay yung pag nagkaroon ng constitutional succession, talagang si VP Sara ang papalit. Dahil yan ang nakalagay at nakasaad sa ating saligang batas. Ang kailangan ma-realize ng tao o mailinaw nila sa isip nila kung tanggap ba nila yung nangyaring korupsyon sa ating bansa, tanggap ba nila yung nangyaring nakawan, tanggap ba nila yung PhilHealth kinuha ng pera, tanggap ba nila na mayroong ghost flood control projects, tanggap ba nila na yung Metro Manila Subway hindi na matutuloy dahil nga sa korupsyon na nangyari sa ating bansa. Ngayon, kung tanggap nila ito, bahala sila. Pero kung hindi nila tanggap at talaga naniniwala sila ang liderato ng ating bansa ay dapat ayusin at tanggalin, ang saligang batas na nagsasabi, ang pangalawang pangulo ang dapat maging tagapangulo ng ating bansa. Yan lang naman yung nangyari ngayon, kaya naging politika. But actually, the point is, kung handa tayo or kung gusto natin yung nangyari sa ating bansa, tumahimik tayo. Pero kung ayaw natin at galit tayo sa nakawan, ay magsalita tayo. Ikaw ba, Sir Mike naman, ay pabor na ma-impeach si VP Sara dahil sa mga aligasyon laban sa kanya? Ako, Boss Ted, ang aking pananaw tungkol dyan, nung una lang ginawa yung impeachment ng 125 million pesos, alam ko na noon na ang budget ng Pangulo ay 4.5 billion pesos a year sa confidential and intelligence funds. Kaya nagtataka ako, yung 4.5 billion divided by 365, that's what 12 million pesos a day. Na para bang inimbestigahan nyo to, dinidiinan nyo to, at nasa COA pa. Hindi pa to hindi pa to conviction o wala pa tong sinasabing merong kaso ng graft and corruption. Iniipit na nila. Kaya ako, para sa akin, masyadong imbalance, hindi tama yung impeachment. Yun lang delivery ng pera sa mga congressmen. Bilyon-bilyon mali-maleta. Bakit naman itong 125 na nasa COA pa ang kanilang i-impeach? Alright, sige. So, kumbaga, sa pagkaklaro, hindi ka pabor na maalis sa pwesto si VP Sara. Yan po yan, straightforward. Ano po? Yan ang inyong sagot sa katanungan. Yes, okay. Opo. Ngayon kasi sinasabi na ito ay distab itong paglantad ng mga sundalong ito, and then yung timing, ICC, impeachment, and then agad kine-question nga yung mga nasa likod nito. Ang sabi nga dito, no, yung bang napakinggan mismo si Yusek Claire kahapon doon sa kanyang sinasabi na kapag daw yung pong operator, na ito ang kumikilo, something fishy. Diretsohin na po natin. Ikaw tinutumbok dito. Ang sabi nga, Ador Mawanay 2.0 ka daw po, Sir Mike. Ano po yung reaction doon?
naputol. Nawala si Alas Sherman. 9:43 na po ang ating pong oras ngayon. Ito, diretsahan na lang po ito para ho tayo, kumbaga, mapabilis, no, sa ating pong panayam kasi nga meron pa ho tayo importante po na bahagi po ng ating pong programa this morning so we can end the program in a very good note. Alright, so Sir Mike, ang sinasabi po, na-renew ho ba si Yuse Claire? Sabi ho kahapon, Ador Mawanay 2.0. Hindi na ho natin pa itatago itong mga isyung ito sa pagsasabi po na kayo tinutumbok dito kapag daw po kayo ay nasa likod, something is fishy. Una sa lahat, Boss Ted, yung Ador Mawanay, mali sila dyan, yung pag-spin nila. Kasi ang naalala mo, Boss Ted, ang na-involve ako na issue, yung Udong Mahusay. Yung kay Ador Mawanay, yan yung, nung binasa ko nga yun, tinanong ko, ano ba yung Ador Mawanay kay General Vic Corpus na issue yan? I was never involved, I was never mentioned. Udong Mahusay yan, kung nare-recall mo, Boss Ted, yung tao na aid ni First Gentleman na kinilap. Anyway, that's another issue. Pero ang point ko dito, Boss Ted, sana ang dapat sigurong sagutin yung substantial ng issue. Totoo bang nag-deliver yung mga sundalong to doon sa Ilocos, doon sa Aguado? Kung ito'y kung sinasabi lang hindi, patawag nila, patunayan natin. Kasi handa yung mga sundalong umarap sa lahat ng senador, kongresista, pati nga kay Congresswoman Laila de Lima, dahil natanong ko, ano ba yung circumstansya noon? Wala daw problema, harap sila doon, nasasabihin nila kung ano yung pangyayari doon. So, itong mga bagay na to, Boss Ted, sinasabi nila na ito ba'y politika? Hindi eh. Nagsasabi ng totoo itong mga sundalo, ito ang mga hindi kumita. At anytime, maging korte o isang public hearing. Ang sabi pala nila, Boss Ted, dagdag ko lang, bakit sabi ko parang yung iba ay wala doon sa listahan? Kasi hindi ho nila kilala lahat. Pero sabi nila, pag nakita namin yan sa Kongreso, of course, sa Senado, kilala naman nila lahat, maituturo nila kung sino pa yung mga kumukuha. Kasi pala, Boss Ted, ang nangyari, pag pinatawag ni Speaker Martin Romualdez doon sa town home sa Forbes, ang tagal dala ng pera sila. So every time na may darating, inaabot nila yung envelope kay Speaker Martin, tapos iaabot, makikita nila lumalabas yung congresswoman o yung congressman. So anytime, patawag nila itong mga to, magsasalita to at malinaw ang mga sasabihin, walang politika, walang mali siya. Alright, sige. So sa ngayon, maliban sa iyo, Mike, are you at liberty para mailantad na natin to? Kung wala talaga kayong tinatago and ang inyong katwiran lamang dito is because you believe in the cause, no? Quote unquote. Sino pang tumutulong dito sa kanila? Kasi, Boss Ted, yung mga ibang tao, hindi ko pwedeng sabihin dahil una, pribado, pangalawa yung mga iba, sundalo. Retiradong sundalo. Yung active, hindi ko talaga hinarap. So para ho sa akin, mas magandang itago na lang po sila. Siguro si Attorney Levy would be at liberty at some point na magsalita kung sino itong mga taong to. Pero talaga po may mga tumutulong at marami pa hong gustong tumulong. As we are talking now, dahil lumabas na ng opisyal, nais lang sumuporta sa mga taong to. Alright, sige. So, Sir Mike, salamat sa inyo pong panahon at muli kaming tatawag kung kinakailangan. After all, yung iba ho dito ng mga may duda at pumapanig sa kung saan man pong banda, ang bottom line nga po dito natin ay makuha ang panig ng sinasabi pong mga taong sangkot sa kontrobersya. Sir Mike, salamat po na marami. Bong Ted, DJ Chacha, sa inyo pong lahat, maraming salamat. Thank you. FM. Yan po, umaamin, isa po sa mga tumutulong daw ho dito at nagbibigay po ng ika niya ay financial support, right? Opo, para po sa mga pangangailangan Aminado siya. ng Oo. 18 mga dating ay mga miyembro ng AFP. Ito, mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!